Kabanata 1776. Habang ang blondeng babae ay muling babangga kay Sebastian, isang matinis na sigaw mula sa isang pulang ibon ang yumanig sa kalangitan. Ang tunog ay parang 1,000 kidlat na sabay-sabay na sumabog, o mga dambuhalang alon na bumabagsak sa baybayin na may di mapigil ang lakas. Dala nito ang walang kapantay na kapangyarihan at galit, umaabot sa buong ridge ng Mount Mo. Saan man maglakbay ang mga alon ng tunog, ang hangin ay kumalabog tulad ng ibabaw ng isang magulong lawa, nagpapadala ng nakikitang mga alon ng panginginig sa bawat direksyon. Kalida, 3 araw at 3 gabi na kitang hinahabol. Ngayon, sa wakas ay nahuli na kita. Nakatayo sa tuktok ng nagliliyab na impyerno ng Southern Netherfire, si Merle ang pulang ibon ay nakatayo ng may pagmamalaki. Ang buong katawan nito ay nagliliyab sa nag-aalab na pula, ang mga balahibo ay kahawig ng nagngangalit na apoy. Ang matalim nitong titig ay tila kayang tumagos sa lahat, at ang nakabibinging aura na lumalabas dito ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng lahat ng nakakita nito. Merle, ikaw ay isang mahiwagang halimaw. Bakit mo walang tigil na hinahabol ang aking Dragon Essence? Agad na nagbago si Kalida Cyrus sa isang kahanga-hangang 5-clawed golden dragon. Ang kanyang napakalaking katawan ay tila isang napakataas na bundok, ang kanyang gintong kaliskis ay kumikislap ng napakaganda, habang ang kanyang mahahabang bigot ay sumasayaw sa hangin. Naglalabas siya ng napakalakas na kapangyarihan ng dragon na yumanig sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad habang sumigaw siya, "Emph! Akala mo ba karapat-dapat kang pagnasaan ang aking kayamanan?" Si Merle ay humalaklak. Anong pakialam ko kung ikaw ay isang 5-clawed golden dragon? Ngayon, makakamit ko ang Dragon Essence kahit ano paman. Nakakatakot ang Vermilion Bird. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong kabanggas na Vermilion Bird noon. Sa sandaling iyon, iniwan ni Alexandra at ng iba pa ang kanilang pakikibaka. Ang matinding banta na dulot ni Merle ay higit na mas mabigat kaysa sa kanilang naunang alitan. Iyan ay isang Vermilion Bird mula sa Void Ascension Realm. Ang pagkaalam na ito ay nagpadaloy ng kilabot sa likod ng bawat isa. Ang ibong kulay abo na ito ay isang napakamakapangyarihang nilalang. Bilang isang mahiwagang halimaw ng Void Ascension Realm, ang likas na talento nito ay lumampas pa sa mga tao na nag-aaral sa maagang yugto ng Void Ascension ng malaking agwat. Nasugatan din siya. Halos naglaban kami hanggang kamatayan kanina. Bagaman malubha ang aking sugat, hindi naman siya mas mabuti ang kalagayan. Ngayon, ang kanyang aura ng Void Ascension Realm ay mas mahina na kaysa dati. Ha. Ang mga salita ni Kalida ay nagdulot ng pagtigil ng lahat. Malinaw, siya at si Merle ay naglaban na sa isang brutal na labanan. Ang mga sugat na tinamo ni Kalida ay dulot ni Merle, at ang huli ay naglaan ng 3 araw at gabi sa walang humpay na pagtugis, tanging para sa Dragon Essence. Kung ikukumpara sa labanan na iyon, hindi gaanong mahalaga sina Alexandra at ang iba pa. Kahit sa kanyang hamina na estado, nanatiling isang nakakatakot na puwersa si Merle, ang lakas nito sa Void Ascension Realm ay patuloy na nagdudulot sa kanila ng kawalang kapangyarihan. Gayunpaman, madali pa rin ang pagpatay sa iyo. Sino mang humadlang sa akin mamamatay. Si Merle ay lumulutang sa hangin, napapalibutan ng nagngangalit na Southern Netherfire. Ang mga apoy sa paligid nito ay napakatindi at walang awang, tila kayang gawing abo ang buong mundo. Kahit si Sebastian ay ramdam ang di matitiis na init na bumabalot sa kanya, isang apoy na napakalakas na kayang tunawin ang kahit ano. Kung ikukumpara sa Southern Netherfire ni Merle, ang passive flame power ni Sebastian ay tila walang halaga. Ganap itong nalampasan ng matinding lakas ng apoy ng mahiwagang halimaw. Ibon, tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Sa puntong ito, ang tanging paraan para makuha ang Dragon Essence ay makipaglaban hanggang kamatayan. Si Masai ay nagsalita ng malamig, bagaman alam niyang manipis ang tsansa ng tagumpay laban kay Merle, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilaan na ang lahat. Kung hindi, lahat ng kanilang mga naunang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sang-ayon ako. Nasa Void Ascension Realm siya, pero siya'y nasugatan. Dagdag ni Diyos. Kasali rin ako. Nilinaw ni Alexandra ang kanyang posisyon.
Lalabanan kita laban sa ibong pulang ito. Pinagpag ni Kalida ang kanyang mga ngipin habang kumikislap ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang pagpatay kay Merle ang kanyang pinakapayak na layunin. Ang mahiwagang halimaw na ito ay higit pa sa makapangyarihan, at ang lakas nito ay hindi masukat. Ang labang ito ay magiging labanan ng buhay at kamatayan. Ang lalong nagiging kawili-wili nito. Si Sebastian ay nakapangalumbaba habang malamig na nanonood mula sa gilid. Masaya siyang hayaan na lang na magpakanibal ang iba sa isa't isa. Kapag lahat sila ay labis na nasugatan na, maaari na lang siyang umalis na dala ang Dragon Essence nang walang sino mang humahamon. Isang grupo ng mga hanggal na hindi alam ang kanilang lugar. Sobrang matitigas ang ulo ninyo para makita ang katotohanan. Ang Dragon Essence ay akin. Kapag nakuha ko na ito, magbabago ako sa Vermilion Dragon at pagkatapos, ang buong mundo ay luluhod sa aking mga paa. Walang makakapigil sa akin. Sumigaw si Merle sa galit, nagpakawala ng nagngangalit na agos ng Southern Netherfire. Pinilit na umatras ng mabilis sina Alexandra at ang iba pa, nahihirapan laban sa labis na presyon. Ang matinding lakas ng presensya ni Merle ay nagpadali sa paghinga. Akala mo ba kayang tapatan ng simpleng liwanag ng kandila ang ningning ng buong buwan? Ano bang biro yan? Lahat kayo mamamatay. Ang sigaw ni Merle ay umuugong na parang hatol mula sa kailaliman ng impyerno, nagpadaloy ng panginginig sa lahat ng naruroon. Ang tingin nito na puno ng labis na paghamak at kalupitan ay lalo pang nagpasiklab sa galit nina Alexandra at ng iba pa. Isang laban hanggang kamatayan. Ang tagumpay ay para sa matatapang. Sugod. Si Sebastian ay ngumisi habang sumisigaw, sabik na makita kung ano ang magagawa ng mga tinatawag na eksperto na ito. Laban sa isang Vermilion Bird ng Void Ascension Realm, ang pag-atras ay tiyak na kamatayan. Ang kapalaran ay nasa aking panig. Ayos to. Si Sebastian ay ngumisi habang nakasandal sa bangin, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Ang lahat ng iba ay tense, pero siya ay nanatiling ganap na kalmado, na parang hindi man lang karapat-dapat sa kanyang atensyon si Merle. Ang kapal ng mukha mo. Si Jovi ay mukhang nababahala. Si Merle ay sobrang makapangyarihan. Sa kanyang transformative deity realm na pagsasanay, hindi niya kayang makialam kahit kaunti. Isang maling galaw at maaari siyang maglaho sa isang iglap. Ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nag-aalala. Ano bang dapat ikatakot? Sa pinakamasama, mamamatay tayo. Bukod pa rito, baka hindi matalo si Ginoong Lamont at ang iba pa. Kabanata 1777. Nanatiling walang pakialam si Sebastian. Mas malawak ang puso mo kaysa sa karagatan. Si Jovi ay napapikit ng mata sa kawalan ng pag-asa. Oo nga pala, ano ang balak mong gawin sa Dragon Essence? Kung nasa mga kamay ko ito, sa akin ito. Ang ekspresyon ni Sebastian ay malamig, at ang tono niya ay hindi matitinag. Wala siyang balak na ibigay ang Dragon Essence. Walang awa ka. Nilingan ni Jovi ang kanyang ulo, alam na ang kinalabasan ng laban na ito ang magtatakda kung sino talaga ang may-ari ng Dragon Essence. Samantala, si Merle ay hindi mapipigilan habang humaharap sa 5 kalaban ng mag-isa. Hinawakan ni Noden ang kanyang sibat, itinusok ito pasulong ng buong lakas. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Merle na umiwas sa halip, tinanggap niya ang palo ng diretso at sumagot ng napakalakas na puwersa na napaatras si Noden. Pati ang kanyang mga kamay ay nang-alay mula sa epekto. Ipinakawalan ni Alexandra ang kanyang pinakamataas na teknik, hinahabi ang mga anino ng espada sa hangin, ngunit ang Southern Netherfire ni Merle ay mas matindi pa, pinapabalik silang lahat hakbang-hakbang. Sa sandaling iyon, naglabas si Kalida ng isang galit na sigaw, muling ipinakita ang kahanga-hangang anyo ng isang 5 claw na gintong dragon. Ang kanyang gintong liwanag ay nakakasilaw, at sa bawat hampas ng kanyang mga pangil, tila kayang punatin nito ang kalangitan. Yan ay isang 5-clawed golden dragon. Napahinto ang mga tao sa gulat. Kahit na ikaw pa, wala ka pa ring laban sa akin. Talo na kita. Tumigil ka na sa walang kabuluhang pakikipaglaban. Malakas na tumawa si Merle. Sa puntong ito, ganap ng kontrolado ni Merle ang larangan ng labanan.
Ang kanyang Southern Nether Fire ay bumuhos na parang talon, ginawang isang naglalagablab na impyerno ang paligid. Ang lumapit lang sa kanya ay parang pagpasok sa impyerno mismo. Ang laban ay naging lalong mahirap, at ang kalamangan ni Merle ay lalong naging maliwanag. Wala ni isa sa inyo ang makakatapat ko. Sino mang humadlang sa akin ay mamamatay. Sa isa pang mabangis na pagsugod, tinamaan ni Merle si Kalida at pinadapo siya sa hangin. Pati si Sebastian ay hindi nakapagpigil na magulat sa napakalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, nanatiling maingat si Merle sa kanyang mga kalaban. Alam niyang lahat sila ay mga elite mula sa iba't ibang sekta. Kung nasa rurok siya ng kanyang lakas, hindi siya magdadalawang isip na durugan sila, pero kahit siya ay hindi kayang maging pabaya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Huwag masyadong magyabang. Umungal si Diyos, tinawag ang isang napakalaking selyo ng bundok at ilog na naglalabas ng napakalaking enerhiya, sinusubukang pigilan si Merle. Iyan ba ang selyo ng bundok at ilog? Sandali, replika lang pala. Nanlaki ang mga mata ni Merle. Maaaring replika lang ito, pero sapat na ito para pigilan ka. Inilaan ni Diyos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Mountain and River Seal, pinalibutan si Merle ng nakasisikil na puwersa nito. Sa isang sandali, si Merle ay pansamantalang na-trap, na ikinagulat ng lahat. Ngunit hindi nagtagal, ang Mountain and River Seal ay lumawak ng walang kontrol bago si Merle ay biglang nakawala, na nagpadala nito pabalik kay Diyos. Ang epekto ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Diyos, at siya ay nagsimulang umubo ng dugo. Pagkatapos, nagbago si Merle, ang kanyang katawan ay lumaki ng 100 talampakan, at ang kanyang halimaw na presensya ay yumanig sa lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. May kapangyarihan ang murang selyo na iyon, aaminin ko ba't isipin mong kaya akong pigilin? Nakakatawa. Void Break. Ang espada ni Masai ay nakislap ng maliwanag habang inaatake niya si Merle, ngunit hinarap ni Merle ang atake ng diretso, ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay pinilit si Masai na umatras. Death Roar. Binuksan ni Merle ang kanyang bibig at naglabas ng nakakatakot na sonic blast. Ang shockwave ay nagpadapa sa lahat, at ang kanilang dugo ay kumulo mula sa matinding presyon. Southern Nether Fire. Sumiklab ang mga apoy mula sa bibig ni Merle, ang kanilang nakakatakot na tindi ay kayang gawing abo ang lahat. Saan man dumaan ang apoy, ang mga bundok at bato ay natutunaw at nagiging likido. Ang labanan ay lumala habang ang buhay at kamatayan ay nakabitin sa isang sinulid. Kabanata 1778. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay lampas sa imahinasyon. Napahingal si Nodan, ang kanyang dating malungkot na ekspresyon ay naging napakaputla. Ang naunang nakasisirang epekto ay tila isang hindi mapipigilang alon ng dagat, nagdadala ng walang kap-ares na puwersa na walang awa na bumangga sa kanya. Ang lakas ng palo ay agad na nagwasak sa kanyang depensa, nagpadala ng mga shockwave sa kanyang katawan na parang siya ay tinamaan ng isang malaking martilyo. Ang kanyang mga internal na organo ay parang nalipat, at ang kanyang lakas ay naubos sa isang iglap. Nahulog siya sa lupa na may mahihinang mga braso at binti, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at kawalang kapangyarihan. Ganap na niyang nawala ang kakayahang makipaglaban. Pagbuhos ng nyebe. Ang malinaw at matatag na boses ni Alexandra ay umabot sa lahat, at ang kanyang magagandang mata ay kumikislap sa hindi matitinag na determinasyon. Itinaas niya ang kanyang espada, ang dulo nito ay nakatutok sa langit. Sa sandaling iyon, isang mahiwaga at nakakatakot na enerhiya ang sumiklab mula sa talam. Bigla, ang nag-aalab na Southern Nether Fire, na nagliyab ng napakainit sa loob ng malawak na bangin, ay hindi maipaliwanag na pinigil ng isang pagulan ng mga bumabagsak na snowflake. Lalong lumakas ang pagulan ng nyebe, naging mas siksik at mas mabigat, hanggang ang buong bangin ay natakpan ng malinis na puti. Ang dating magulong larangan ng digmaan ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Isang malamig na panginginig ang sumiklab sa bawat sulok, na parang ang oras mismo ay pansamantalang huminto. Si Merle ay naglabas ng isang galit na galit, mababang tinig na ungol, ang kanyang nag-aapoy na pulang anyo ay tila medyo napinsala sa ilalim ng bumabagsak na nyebe. Malinaw,
Ang makapangyarihang hampas ni Alexandra ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Kasama ng walang tigil na pag-atake mula sa iba, ang dating hindi matitinag na si Merle ay nagsisimula ng magpatalo, humaharap sa isang tunay na krisis sa kauna-unahang pagkakataon. Emph. Ang katawan ko ay hinubog sa apoy, pinatigas sa pamamagitan ng walang katapusang mga apoy. Akala mo ba'y kayang lamigin ako ng simpleng yelo at yelo? Napakabobong pag-iisip. Bagaman nasa disbentaha, nanatiling matatag si Merle. Nagmakaawa siya ng marahas laban sa nagyayelong pagkakahawak ng atake ni Alexandra. Sa isang matinding pagsabog ng enerhiya, muling sumiklab ang mga apoy sa paligid niya, sumiklab ng mas maliwanag at mas mainit sa pagtatangkang mapigilan ang pag-ulan ng nyebe. Pagkatapos, sa isang biglaang pagsabog, ang buong katawan ni Merle ay nagliyab ng isang infernal na liwanag, parang isang nag-aapoy na araw na sumiklab sa kalangitan. Sa isang makapangyarihang pag-ugoy ng kanyang malalaking pakpak, nagpakawala siya ng isang alon ng Southern Netherfire, isang napakalakas na apoy na nagbuhos ng nag-aapoy na mga apoy sa buong kalangitan at lupa. Emph. Sa harap ng kapangyarihan ng aking Southern Netherfire, wala kayong halaga kundi mga insekto. Isipin ninyong isang karangalan na mamatay sa ilalim ng aking mga apoy. Ang kanyang matalim at may paghamak na tinig ay umabot sa kalangitan. Puno ito ng ganap na kay-abangan. Nanginginig ang katawan ni Alexandra habang sinisikap niyang labanan ang naglalagablab na apoy, ngunit ang matinding lakas ng pag-atake ay nagpalupig sa kanya. Napasabog siya pabalik, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang bumagsak siya sa lupa. Ang mga mata ni Merle ay kumikislap sa kasiyahan. Lumingon siya sa natitirang grupo at nagmura, ibigay ang Dragon Essence, o ito na ang huli ninyong araw. Nanginginig si Joss habang tinuturo si Sebastian at stammered, Merle. Nasa kamay ng batang iyon. Si Sebastian ay nakatayo na nakayakap ang mga braso, ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang pakialam, na hindi nagpapakita ng kahit kaunting pag-aalala sa mga banta ni Merle. Walang kwentang tao, ibigay mo ng masunurin ang Dragon Essence, at baka isaalang-alang kong ipagkaloob ang iyong buhay. Ang naglalagablab na mga mata ni Merle ay nakatuon kay Sebastian, ang mga apoy sa paligid ng kanyang katawan ay lalong lumalakas. Bahagyang iniling ni Sebastian ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay malamig nang sagutin niya, kailangan ko ng kabayo. Kung susumpa ka ng katapatan sa akin, baka isaalang-alang kong ibigay sa iyo ang Dragon Essence. Ha ha ha. Sumabog si Merle sa tawa, parang narinig niya ang pinakakababaliwan na biro sa mundo. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig sa saya. Ikaw, isang simpleng tao, naglakas loob na isipin na ako'y magiging iyong kabayo. Anong ganap na kalokohan? Nanatiling hindi natitinag si Sebastian, at ang kanyang boses ay hindi nag-alinlangan, bakit hindi? Sa aking mga mata, hindi ka hindi matitinag. Ang kasiyahan ni Merle ay agad na nawala, pinalitan ng nagngangalit na galit. Matapang na hanggal. Ngayon, susunugan kita hanggang maging abo at buburahin ang insultong ito. Sa mga salitang iyon, muling nagpakawala si Merle ng isa pang alon ng Southern Netherfire. Ito ay isang mas malakas na impyerno kaysa dati, umaatungal patungo kay Sebastian na parang isang hindi mapigil ang alon. Naging mapatla ang mukha ni Noden habang sumisigaw, Sebastian, umiwas ka na. Bamulong si Jovi sa kanyang sarili, tapos na. Tapos na ang lahat. Samantala, si Masaya ay ngumisi, ang kanyang boses ay puno ng masamang balak. Masyadong mataas ang tingin niya sarili niya. Kung mamatay siya, bahala na. Gayunpaman, sa sandaling ang lumunin si Sebastian, isang pagsabog ng nakakasilaw na passive flame power ang sumiklab sa paligid niya. Bumuo ito ng isang hindi mapapasukin na hadlang na sapilitang itinulak pabalik ang apoy ni Merle. Paano nangyari to? Napasigaw si Joss sa gulat, lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang ekspresyon ni Merle ay nagbago sa pagkabigla. Iyan ba ang passive flame power? Si Noden ay parehong nagulat at nakahinga ng maluwag. Ang batang ito. May ganito siyang asong baraha. Sebastian, tigilan mo ang pagiging padalos-dalos. Umatras ka na. Panggigiit ni Noden ng may panggigilales.
Ngunit nanatiling matatag ang ekspresyon ni Sebastian habang kalmado siyang sumagot, walang dapat ipag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kabanata 1779. Tumindi ang tingin ni Sebastian habang hinahawakan ang Harmony Blade, ang kanyang mga paa ay lumipat sa Phantom Stride. Ang kanyang anyo ay kumikislap na parang multo, nawawala at muling lumilitaw ng hindi inaasahan. Sa isang iglap, lumitaw siya sa kaliwang bahagi ni Merle, swinging ang Harmony Blade ng may napakalakas na puwersa. Energy Slash. Ang tinig ni Sebastian ay umabot ng malamig na parang liwanag ng espada, pinagsama ang itim at puting enerhiya, na pumutol sa hangin. Ang matinding talom ng enerhiya ay umuugong, hinihiwa ang espasyo na may matinis na pagdapo. Saan man dumaan ang liwanag ng espada, ang hangin ay kumalabog ng marahas, na parang ang mismong himaymay ng kalawakan ay nasa bingit ng pagkakapunit. Dahil sa matinding lakas ng pag-atake, bumukas ang mga pakpak ni Merle habang nagbuga siya ng napakainit na Southern Nether Fire. Ang impyerno ay sumiklab sa isang makapal, matayog na pader ng apoy, sumabog sa isang kaleidoscope ng pula, kahel, dilaw, berde, asol, at lila parang isang naglalagablab na aurora na nagbibigay liwanag sa larangan ng labanan. Ang mga apoy ay kumikilos na parang mga buhay na nilalang, kumakagat at kumikilos na tila sabik na lumunin ang lahat ng kanilang daraanan. Pero paano makakalaban ng ganitong depensa ang lakas ng Energy Slash? Sa isang malakas na pagsabog, bumangga ang enerhiya ng espada sa pader ng apoy. Isang nakabibinging pagsabog ang sumunod, umaabot sa mga taingan na parang kulog. Ang hadlang ng apoy ay agad na nawasak, ang mga apoy nito ay kumalat sa napakaraming baga. Isang malalim at naglalagablab na sugat ang lumitaw sa katawan ni Merle. Ang mga gintong balahibo sa paligid nito ay nasunog at naging itim, at isang malupit na sigaw ng pagdurusa ang umabot mula sa kanyang lalamunan, umuugong sa buong bangin. Ang lakas ng sigaw ay nagdulot ng pananakit sa lahat ng eardrum. Ang laban na ito ay sobrang tindi. Napasigaw si Jovi. Ang mga mata niya ay kasing lawak ng mga platito, ang bibig ay nakabuka na parang kayang lunukan ang buong itlog. Ang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga cultivator sa paligid ay nagulat din habang puno ng kawalang paniniwala ang kanilang mga mata. Si Merle, na galit dahil sa pinsala, ay naglabas ng isang galit na sigaw. Ang kanyang tingin ay nag-aapoy sa galit habang sumigaw siya, "Ginagalit mo ako, bata." Ang Southern Nether Fire sa paligid niya ay sumiklab ng mas mabangis, nagbago sa napakaraming nagliliyab na ahas. Bawat isa ay kumikislap ng buhay, mga dilay sumisipa, mga kaliskis ay kumikilos na may natutunaw na enerhiya. Sa isang nakabibinging pag-ugong, sumugod sila kay Sebastian, ginawang dagat ng apoy ang buong larangan ng labanan. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Sebastian. Ang sulok ng kanyang mga labi ay yumarko sa isang tiwala at mapanuksong ngiti habang muli niyang pinakawalan ang kanyang teknik. Energy Breaker. Isang nakakasilaw na pagsabog ng kapangyarihan ang sumiklab mula sa Harmony Blade. Ang espada ay nagningning ng mas nakakatakot na enerhiya, ang liwanag nito ay kasing kinang ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang napakalakas na puwersa ay sumabog palabas, binabaluktot ang mismong himaymay ng kalawakan. Mga bitek ang sumulpot sa hangin, naglalabas ng nakakatakot na tunog ng pag-crack na nagpadaloy ng panginginig sa likod ng lahat. Ang mga puwang sa espasyo ay bumuka na parang isang itim na walang hanggan, na tila handang lumunin ang lahat ng nasa paningin. Ang mga pupil ni Merle ay kumunot sa gulat. Instinctively siyang tumakas, pero huli na. Ang energy breaker ay tumama sa kanya ng diretso, sumabog na parang bumabagsak na bundok. Ang napakalaking katawan ni Merle ay tumilapon pabalik, sumalpok ng marahas sa gilid ng bundok. Ang matinding epekto ay nagdulot ng agarang pag-implode ng pader ng bangin. Ang mga batong buhangin ay gumuho, at isang pagguho ng alikabok at mga labi ang rumagasa sa hangin, nilamon ang larangan ng digmaan sa isang nakabibinging bagyong buhangin. Paano nangyari to? Nautol si Masaya. Ang buong mukha niya ay puno ng kawalang paniniwala, at kahit ang mga binti niya ay nanginginig ng hindi niya namamalayan. Talagang kahanga-hanga si Sebastian.
Ang mga mata ni Noden ay kumislap sa gulat, ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga kamao ay bahagyang lumuwag. Hindi nag-atubili si Sebastian, sinunggaban niya ang pagkakataon para sa isang pangwakas na hampas. Reversal of the elements. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya ng mundo ay nahulog sa ganap na kaguluhan, bumubuo ng isang napakalaking vortex na umiikot ng marahas. Ang umiikot na bagyo ay naglabas ng isang nakabibinging sigaw, ang lakas nito ay nahuli si Merle sa kanyang gitna. Si Merle ay nagpakasigasig, ang kanyang mga pakpak ay pumapalakpak ng may matinding puwersa habang sinisikap niyang makawala sa walang humpay na paghila. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng kawalang pag-asa at ayaw, ngunit gaano man siya katindi lumaban, hindi siya makakatakas sa napakalakas na puwersa ng grabidad ng vortex. Destructive Finger. Ipinatong ni Sebastian ang kanyang daliri, isang sinag ng nagniningning na liwanag ang sumabog na parang kidlat, tumuma sa katawan ni Merle sa isang iglap. Ang matinding lakas ng atake ay nagbago ng hangin, nag-iwan ng mga alon ng nagliliyab na pagkasira. Naglabas si Merle ng huling, masakit na sigaw. Ang dating maliwanag na apoy na bumabalot sa kanyang katawan ay hamina, at ang kanyang dating malinis na mga balahibo ay naging sunog at punit. Nang akala ni Merle na ang kanyang kapalaran ay natatak na, biglang inurong ni Sebastian ang kanyang atake, ang kanyang nakapanghihilakbot na aura ay naglaho sa nakakabinging katahimikan. Humihingal si Merle, ang kanyang malaking katawan ay nanginginig sa pagkabigla at natitirang takot. Alam niyang wala siyang laban kay Sebastian. Sumusuko na ako. Iyon na ang Dragon Essence. Tumanggo si Sebastian ng bahagya. Nasa gitna na siya ng pagsagot nang biglang sumiklab ang malakas na hangin sa kalangitan. Isang napakalaking lumilipad na halimaw ang lumitaw sa itaas, tinakpan ang araw habang bumababa ito sa kanila. Nakatayo sa ibabaw ng halimaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod, naglalabas ng isang aura ng ganap na dominasyon. Ang kanyang tingin ay puno ng kaiabangan habang siya'y nagdeklara na may pang-aasar. Ibigay mo ang Dragon Essence, bata, at baka hayaan kitang mabuhay. Ang mga ekspresyon ng tao ay nagbago ng malaki. Ang boses ni Noden ay puno ng pagkabigla nang tanungin niya, sino naman ang powerhouse na to ngayon? Kabanata 1780. Sino ka? Mabilis na itinaas ni Sebastian ang kanyang ulo habang kumikislap ang kanyang mga mata ng malamig na liwanag. Sumpa siya sa loob, isa na namang scavenger na sumusubok na samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, ang ganitong uri ng buwitter ay hindi man lang karapat-dapat na maging mandaragit sa kanyang harapan. Parang kami lang ang unang alon ng Cannon Fodder. Pati ang Burial Heaven Sect ay nandito na, sabi ni Diyos ng Harmonia Sect, biglang pumuti ang kanyang mukha habang bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang Burial Heaven Sect. Sinasabi mo ba ang isa sa 10 pinakamahuhusay na sekta sa estado ng Luingten? Labis na nagulat si Noden ng Infernal Gate. Kung ikukumpara sa Burial Heaven Sect, ang Infernal Gate ay hindi man lang kapantay. Ang kasikatan ng Burial Heaven Sect ay kumalat sa buong Celestial Region, habang ang estado ng Luingten ay isang maliit na lalawigan lamang. Sa loob ng Celestial Region, hindi man lang niranggo ang Alpha Sect, lalo na ang Infernal Gate. Parehong walang halaga ang Alpha Sect at Harmonia Sect laban sa isang puwersa tulad ng Burial Heaven Sect. Ang Burial Heaven Sect ay minsang nagluwal ng isang cultivator sa Integration Realm. Bagaman bumagsak ito sa paglipas ng mga taon, mayroon pa rin itong mga makapangyarihang tao sa huling bahagi ng Transformative Deity Realm, na ginagawang isa sa mga nangingibabaw na sekta sa Luingten. Ang sekta ay kilala sa kanilang pagiging lihim, at ang kanilang mga alagad ay bihirang umalis sa mga bundok. Ang biglaang paglitaw ng isa dito ay labis na nakakagulat. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alexandra habang sinabi niya sa isang mabigat na tono, ito marahil ay si Ek Age Rico, ang nakababatang kapatid ni Sword Age Rico, ang pinakamagaling na henyo ng Burial Heaven Sect. Bagaman hindi siya kasing lakas ni Sword, hindi pa rin siya dapat maliitin. Isang nakabibinging presyon ang bumigat kay Noden at sa iba pa. Ang presensya ni Ek ay tila nakabibingi. Wala silang halaga kumpara sa kanya. Malakas si Sebastian,
Ngunit ang tanging dahilan kung bakit niya natalo si Merle ay dahil si Merle ay nasugatan na. Ngayon, gayunpaman, humaharap siya sa isang elite ng Burial Heaven sect ganap na walang sugat at nasa rurok ng kanyang lakas. Kaya ba talaga ni Sebastian na labanan si Ek? Oh. Kaya pala may nakakakilala sa akin. Napakabihira. Talagang bihira. May bahagyang bakas ng kasiyahan sa tono ni Ek habang ang kanyang mapanuksong tingin ay walang pakundangang tumingin kay Alexandra. Dal, mayroon kang pambihirang talento at kagandahan. Bakit hindi ka bumalik kasama ko? Maaari tayong mag-practice ng dual cultivation ng magkasama. Paano iyon? Sa sandaling ito, pinaikit ni Merle ang kanyang mga mata at maingat na tumingin kay Ek, na parang may naaalala. Hindi ba ikaw yung batang matagal nang sumusunod sa akin ng 3 taon? Tanong ni Merle. Tama ka. Nagulat ako na napansin mo ako. Pero sa puntong ito, wala nang saysay. Bumulong siya habang nanginginig ang ulo, tinitingnan si Merle na may malinaw na pagkadismaya. Noong una, akala ko ikaw ay isang hindi mapipigilang puwersa, ngunit natalo ka sa isang mahina lamang na late-stage Holy Lord realm. Inirapan ni Ek si Sebastian habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Nanginginig si Merle sa galit nang marinig ang kanyang mga salita. At ikaw? Akala mo ba talagang mas malakas ka kaysa sa iba? Ngumisi si Sebastian, ang tono niya ay puno ng pang-asar. Wala ka namang halaga kundi isang mababang langgam sa Holy Lord realm, pero naglakas loob ka pang maging mayabang sa harap ko. Ang tingin ni Ek ay naging malamig, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Ako ang pangalawang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng Burial Heaven sect. Ang pagdurog sa iyo ay kasing dali ng pagtapak sa isang insekto. Si Sebastian ay tumawa ng malamig. Iwasan mo ang kalokohan mo. Anong kung nasa mid-stage ka ng transformative deity realm? Kahit na isang antas ako sa ibaba mo, papaluan pa rin kita hanggang magmakaawa ka ng awa. Ha ha ha. Anong kamangmangan? Mula nang pumasok ako sa mundong ito, hindi pa ako nakakita ng kasing tapang mo. Ibigay mo ang Dragon Essence, at baka payagan kitang mamatay na buo pa ang katawan. Nagbago ang ekspresyon ni Ek at naging malupit habang mabilis na umiikot ang kanyang plauta sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinuwid ni Sebastian ang kanyang gulugod, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa hindi matitinag na determinasyon. Gusto mo ang Dragon Essence? Sige, kunin mo na lang ito. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Wala kang ideya kung ano ang hinaharap mo. Wala akong balak na magpatayan ng walang dahilan, pero dahil sa pagpipilit mong maging matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Dumilim ang mukha ni Ek habang naglabas ng matinis at matinding sigaw ang higanteng rock sa ilalim niya. Tama na ang usapan. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Nanatiling matatag ang tindig ni Sebastian, mahigpit na nakapulupot ang kanyang mga kamao habang sumabog ang makapangyarihang enerhiya sa paligid niya. Ngumisi si Ek. Alam pa nga ng aking rock na papunta ka sa iyong kamatayan. Itinaas niya ang kanyang plauta sa kanyang mga labi at sumigaw, Soul Hunting Melody. Isang nakabibighaning melodya ang pumuno sa hangin, ang mga hindi nakikitang alon ng tunog ay nagiging matatalim na talam, humuhuni patungo kay Sebastian na parang bagyong kamatayan. Ngunit si Sebastian ay nanindigan na parang isang hindi matitinag na bundok. Yan lang ba? Ang kahabag-habag na trick na ito ay hindi karapat-dapat sa aking oras. Ang kanyang napakalaking espiritual na enerhiya ay sumabog, agad na winasak ang papasok na mga alon ng tunog sa kawalan. Bahagyang kumurap ang mga mata ni Ek. Hindi masama pero dito na ang hangganan mo. Ang kanyang anyo ay kumikislap na parang multo, nilalapit ang distansya sa kanila sa isang iglap habang naglunsad siya ng isang matinding salpukan ng mga atake. Hindi umatras si Sebastian sa halip, sumugod siya ng diretso upang harapin si Ek. Akala mo ba makakapagmayabang ka sa harap ko? Hindi ka karapat-dapat. Bawat suntok, bawat hampas, nagdadala ng napakalakas na puwersa, bawat galaw ay naglalabas ng ganap na kapangyarihan at kumpiyansa. Ang laban sa pagitan nila ay yumanig sa lupa. Ang mga kamao ay umuungal na parang kulog,
Ang mga galaw ng paa ay humahampas na parang bagyo, at sa bawat salpukan, mga shockwave ang lumalabas sa paligid. Maging ang mga bundok ay nayanig sa tindi ng kanilang laban, at maging ang mga batong bundok ay nahulog at ang alikabok ay sumabog patungo sa kalangitan. Biglang inihampas ni Ek ang kanyang plauta sa hangin, naglabas ng isang itim na sinag ng enerhiya na sumulong na parang isang dagat na dragon, umuungal patungo kay Sebastian. Si Sebastian ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. Sa isang galaw ng kanyang mga kamay, nagtipon ang mga puwersa ng aktibo at pasibong enerhiya. Ang itim at puting enerhiya ay naghalo bago nagbanggaan ng harapan sa itim na sinag sa kalangitan. Ang pagsabog na naganap ay yumanig sa langit at lupa. Ang mga bundok ay bumiyak, ang langit ay lumabo, at ang lupa ay nahati, na nag-iwan ng isang walang katapusang hukay sa gitna ng larangan ng digmaan. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon para umatake. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kidlat habang lumitaw siya sa likod ni Ek sa isang iglap. Sumuntok siya ng may napakalakas na puwersa, at ang aktibo at pasibong enerhiya ay umikot sa paligid ng kanyang kamao, naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Mabilis na tumugon si Ek, lumingon sa tamang oras upang harangan gamit ang kanyang plauta. Ang naging epekto ay nagpadapa sa kanilang dalawa pabalik ng maraming hakbang. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Sigaw ni Ek habang sumiklab ng marahas ang kanyang aura. Isang itim na balabal ang lumitaw sa likod niya, at ang nakakatakot na liwanag nito ay pinatuyo ang bawat talahib sa kanyang abot. Gusto mo akong patayin? Magpatuloy ka sa panaginip. Sagot ni Sebastian habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng aktibo at pasibong enerhiya, kumikislap tulad ng isang Diyos ng digmaan. Ang lalaking ito. Baliw siya. Si Diyos, na nanunood mula sa gilid, ay lumaki ang mga mata sa gulat. Pero halata ang agwat sa kanilang lakas. Natatakot akong maliit ang tsansa ni Sebastian, bulong ni Noden, ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa labis na pag-aalala. Hindi. Naniniwala ako kay Sebastian kaya niyang gumawa ng mga milagro. Piniga ni Jovi ang kanyang mga kamao habang ang kanyang tingin ay nakatuon na nakatitig sa larangan ng labanan. Noong mga sandaling iyon, biglang nagsalita si Alexandra, naiintindihan ko na. Itinatago niya ang kanyang tunay na lakas, isa siyang transformative deity master. Lahat ay labis na nagulat sa revelasyong ito, halos mahulog ang kanilang mga panga sa sahig. Huminga ng malalim si Diyos. Transformative deity master. Paano nangyari iyon? Nasa Holy Lord realm lang siya, di ba? Ang mukha ni Noden ay puno ng pagkagulat. Nagpanggap ba siyang mahina mula pa noon? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Alexandra. Mukhang masyado natin siyang minaliit. Katapusan mo na. Sigaw ni Ek sa galit, ang kanyang anyo ay kumikislap na parang kidlat, ang kanyang pagnanais na pumatay ay umaagos na parang alon patungo kay Sebastian.